Danilo Masyon. Boss B, kaduda-duda ang pananahimik ng Supreme Court. Walang response. Hindi po. Hindi po political ang Supreme Court, no? Hindi po sila political. Magsampa ka sa kanila ng kaso, titignan nila yung merit ng kaso ayon sa konstitusyon, no? Hindi po hindi po hindi po sila talaga iimik, hindi po sila po pwedeng magbigay na reaksyon. Pag may nagsampa po ng kaso sa kanila, pag-aaralan nila yung kaso, maghahayag sila ng ano, ng kanilang anong tawag doon? Yung hatol, no? Ayan po yun. Kaya kung walang kasalanan, harapin sa korte ang kaso. Kung maraming kasalanan, magtago ng gusto. Kaya kung kayo naniniwala na walang kasalanan yung phone ninyo, kayo mismo magsabi. Ako po magsasabi na walang kasalanan si Tatay Digong. Sa ICC ba yan? Yan ba sinasabi mo? Baka hindi wag niyo po kaming ikalito, no? Kami po kulto ni Digong. Hindi po kami miyembro ng KOJC, no? Kasama po namin ng KOJC dahil pare-pareho kami pro Duterte, no? Ngayon, kung hindi ko po kilala personally si Pastor Kibuloy, wala naman po siyang masamang sinasabi tungkol po sa mga Duterte at sa mga pro Duterte. Oh, yun po yun. Ngayon, kung may kaso po si Pastor Kibuloy, wala naman po nagsasabi sa amin dito na mali ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Actually, ginagalang naman yung warrant of arrest. Kahit po si BP Sara, hindi naman po sinabi na mali ang warrant of arrest. Kasi hindi po talaga eh. Ano po yan eh? Korte po yan eh. So, malinaw po yun. No? Yung sinasabi namin walang kasalanan, si Tatay Digong, yun po yun. Yun po ang poon namin si Tatay Digong. Kasi nalilito yung mga nanonood eh. No? Dito si Tatay Digong po, hindi lang po kay OJC ang sumusuporta sa kanya. Si Tatay Digong po, may mga sumusuportang Katoliko, Muslim, Iglesia ni Cristo, ano pa ba mga ibang mga born again, etc. etc. Okay? Nagkakaliwanagan tayo. Nung pinalusob ng tatay ni BBM ang INC Central Office, ay marami sa mga sundalo ni Marcos Sr. na namatay. Mga kasama din nila na INC sa kabila ng kalye ang pumatay sa kanila. Itinuro ni Marcos si Enrile. Grabe, no? O, kita nyo po yun. Kaya nga sabi, pag sa iglesia ginawa yan, talagang hindi papayag yung iglesia. Okay. Report nyo mga fake news, misinformation. Ano po ang fake news po dito? ang balita ko po, magrarally mamaya kami. Fake news ba yun? Magrarally kami mamaya. Ang balita ko po, hindi nahuli ni Torres fake news ba yun? Nahuli na ba si Kibuloy? Yun po kasi binalita ko eh. Yung iba po riyan, no? Iba po yung balita, iba po yung opinion. Egg made you. Magsabi ka lang kung ano fake news dyan sa sinasabi ko. Yan lang kasi, no? Pag bobo ka kasi, hindi ka marunong makipag-argumento, yan lang sasabihin nyo, fake news ka ba doon? Kuya, morning, grabe, acid reflux ko sa stress kahapon. Alam mo, Sherry, ipahinga mo sa kanunood yung sarili mo. Ako, nagpahinga ako kagabi. Kita mo, mare-repress ka, magkakaroon ka na, ilayo mo para makita mo yung perspective. Pag nanood ka ng live, lahat ng mula simula, talagang parang naroon ka na sa rally. Yun yung point ko doon. Ipahinga mo, magkakaroon ka ng perspective mula sa malayo, nakalayo ka sa rally.
teka, ano ba 'tong nagaganap na 'to? Kaya ako naisip 'tong topic na 'to, eh. Yung palpak si Tory. Pero pumapabor kay BBM yan dahil nakalimutan natin magalit kay BBM. Ang galit ng tao ngayon kay Tory na eh. Kaya ang ginagawa natin ngayon, teka muna, redirect natin yung galit natin. Tamang magalit tayo rito, pero tauhan lang 'to. Eh. 'Di ba? Tauhan lang 'to. Eh kung gusto nga nung presidente, pwede nang matapos yan, isang order lang yan. Sabihin niya lang na, oy, back to barracks na kayo. Hindi nyo nahuli, wala dyan. Back to barracks kayo. Tapos na yan. Hindi niya nga ginagawa kasi kahit papano, hay, salamat, napahinga tayo sa atake. Di ba? Sa totoo lang, napahinga sila sa atake. Yes, Boss Buds, andyan ang akbayan. Di natin alam kung coincidence yan o sinadya. Remember, nakapanig na ang mga komunista ngayon sa bangag. Nauna, ibig sabihin na inunahan tayo, alauna tayo, di ba? Sa may Liwasang Bonifacio, o hindi pala. Teka pala muna, putya. Ano ba mangyari? Meron tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio, inunahan ba tayo? Yes, Boss Buds, andyan ang akbayan. Bakit sila nariyan? Magpoprotesta ba yung akbayan laban kay BBM o inunahan lang tayo sa venue? Bakit ganun? Alam nila na magrarally yung mga maisog. Huwag kayong mag-alala. Pagpunta ko po ron, magla-live tayo kung ano pong kaganapan. Kasi kung yes, sa Liwasan, mama. Hindi nga, bakit naroon yung waiting for final announcement, punta tayo, boss. Isesend po sa GC. O sige mamaya po. Basta ngayon po, so far, kung basta tayo yung maisog po yung group namin, kung may nagrarally na puro na yung Liwasang Bonifacio po kasi, ano po yan Freedom Park. Freedom Park. Ibig sabihin kahit sino po pwede mag-rally dyan. Mukhang inunahan ba tayo? May nakita nga ako rito, KMU, hindi po tayo Teka lang muna. Maghintay lang po kayo dyan Maghintay po kayo dyan sa ng announcement, yung mga pupunta po kasi kung KMU po yung nariyan ba at saka akbayan, may nakita ko rito, may picture May nag-send dito na picture po ng sahod itaas gawing nakakabuhay KMU. O hindi natin kagrupo to. Baka nauna tong mga to Good AM. Dapat doon kayo sa Malacanang mag-rally, Boss Buds. Mag-ingat po tayo sa mga makakaliwang grupo. Aquino Day daw ngayon. Aquino Day daw. Sige, Boss Badong, kita-kita tayo doon. Teka lang po, maghintay po kayo ulit ng announcement kasi naunahan yata tayo sa pwesto. Hindi pa natin alam, Boss Buds, kung mag-join yan sa atin for clarification pa po. Basta tayo meron mamaya. Sige po. Naka-live naman ako Antabayanan nyo na lang live ko papunta ron para kung sakaling may development, doon po kayo pupunta. Baka makikisama na sila sa kasi po yung people power, lahat po ng yan 'di ba? Yung sa EDSA po, lahat po ng grupo yun, marami pong grupo nung araw, tsaka mamamayang Pilipino, wala pong pili-pili nung nagkaroon po ng mga EDSA people power. 2 EDSA people power. Kaya hindi ko po sinasabing people power mahirap po magbansag ng people power Kasi EDSA yun wala naman sa EDSA
liwasan naman. Palpak intel ni Torre, correct. Tsaka kung may intel po talaga na may mga tumitibok, sabi nga ni Senator Bato, baka mga palakayon sa ilalim ng lupa. Posible ba na ma-declare martial law? Lahat naman po posible. Ito pong gobyerno to, wala na pong imposible dito. Hindi, Boss Badong, para sa akin, kung walang utos galing sa taas, hindi gagawin. Siyempre naman, bakit naman magkukusa ba yan si Torre? Hindi po yan. Kaya lang nga, ang dating nga kay Torre ngayon, di ba? Parang siya yung mas kinamumuhian na. Yun yun eh. Ayon si Torre dahil trabaho niya, tumatanggap lang. Wag niyo na po isama yung relihiyon kasi nililito niyo lang po yung mga tao eh. Wag na po nating idama yung mga relihiyon nila kung ano man relihiyon nila. Boss, ready na ako. Alam ko asan si Kibuloy, Boss Buds, nandito siya sa CDO kasi malapit na ang piyesta. Ayan. Happy piyesta. Tagal na ako hindi nakakapunta riyan. Alam ko asan si Kibuloy, Boss Buds, sa CDO daw. Yan. Thank you Rick kay Chris Misuki at binabati natin ang mami niya si ano na nga yun? Pangalan ng mami nito. Mami Asperas. Diyan, ikaw ang bangag. Animal ka, na pinakababayan mo, abnoy ka pa din. Chris, thank you. Boss, ready na black shirt ko. Black shirt ba? Hindi ko alam kung anong t-shirt. Minessage lang ako ni Parak TV. Mamaya magtatanong tayo. Huwag kayong mag-alala. Pagpapunta na ako ron, naka-live na tayo. Kaya mag-abang-abang lang kayo. Meron daw heartbeats ni Pastor sa Imbornal, sabi. Manawagan ka na po para sa EDSA. Alam niyo po kami po mga vlogger, hindi po kami ang mga leader, no? Para po kaming hanggang sa mga nagkakamali pa po hanggang ngayon. Kami po para kaming press, no? Kami po yung para kaming media lang. May narinig ba kayo sa media na sila yung naging leader? Nag-lead sa ano, hindi naman po eh. Kaya itong mga panawagan na to, panawagan po to ng mga leader ng maisog. Yan. Kasi may putya nung nakaraan naka-black sila lahat, ako nakaputi. Kaya mahirap kay Bado. Kaya wala po kaming karapatang manawagan. Ito pong mga sinasabi namin, pinapahayag namin to kasi ito yung mga sabi ng mga leader. Leader po to na maisog. Yung mga inatinan namin, umatin lang po kami ron para mag-cover. Para kaming GMA7, ganun. Nililinaw ko lang po, hindi kami yung mga leader ng maisog, hindi po kami leader ng mga MAD na yan o iba pang grupo na anti-Marcos. Hindi po kami leader niyan. Kami po ay mga vlogger o mga, para kami yung kapalit ng mga mainstream media. Kasi nga, yung mainstream media, alam nyo na yung papel nila eh, di ba? Okay. Para maiparating sa inyo talaga yung totoong nangyayari. Kaya nariyan, tignan nyo po yung mainstream media dun sa nagaganap sa Davao. Kung babasahin nyo, para rescue operation yung ginagawa. Nire-rescue nila yung mga biktima ni Pastor Kibuloy. Grabe talaga eh. Kawawa si Torre. Naging sacrificial lang para malawakang martial law. Sumama kayo kung posible kayo makapunta doon sa rally. Sumunod kayo saan kayo pupunta. Salamat sa lahat ng vloggers. Kayo lang ang maasahan dahil bayad na rin ang mga media ngayon. Black Monday. Black pala. Bahala ko puti. 3 araw na at wala pa nahuli si Diwata at wala pa nahuli si Diwata. Ang tawag dyan ay bokya pa rin. Correct. Si Kibuloy po ay kasama raw ni Alice Go. Taga Leyte po kami. Joel. Coco Ruro. New term yan. General Heartbeat.
General Heartbeat. Hindi nila makikilala si Pastor Alice Go Tevez. At least napahinga tayo kasi masyado ako nanonood ako. Ilang oras pa lang ako nanonood, gibang-giba na dibdib ko sa KOJC. Para makahinga naman tayo, makatawa naman tayo kahit papano dito. Boss Baz, ang na-detect ni Tore na bunker, baka septic tank yun at doon. Septic tank? Paano magkaka-heartbeat sa septic tank? Hindi. Boss Baz, ano opinion mo doon sa nakita mga polis na naka-US flag yung uniform, di raw marunong magbisaya nung tinatanong ng taga KOJC? Baka US talaga yun na itinan. Clear na ang title mo, Boss Buds. Magandang analysis mo. Kaya nga palagi ako nanonood sa mga vlogs mo. Clearly explained. Thanks. Okay, tanyo. Gusto yata ni General Diwata matulad sa Bangladesh. No way, sumuko siya. Watching from Ilocos, si Zero. Kung sundalo ka, alam mo ang damdamin ng isang sundalo. Naipit si Torre sa order at sa trabaho niya as police officer. Naintindihan ko si Torre dahil sundalo ako. Kita nyo? Maganda yung mga perspective na yan. Nakikita natin lahat. At saka alam nyo po ako sa totoo, naawa ko sa mga pulis kasi ngayong wala sila, di makakantyawan pa sila na ang dami-dami nila wala nahuli. Ako nga, sa tingin ko isang order lang yan para may ano rin sila yung, alam nyo yun, magsasalba sa kanilang pagkapahiya. In-orderan kami na back to barracks na